Gulat naman ako. Good morning, kuya! Ako po si Tito Jules Reptiles at ito ang aking mga alagang ball pythons na sila Magdalena at Calachuchi. Ngayong araw, nais nyo bang matuto tungkol sa mga ball pythons? Tara, samahan nyo ko at pag-aralan natin ang kanilang mga pangangalaga. Actually, nung bata ako, ang pinaka-vivid memory ko, yung tatay ko ay bumababa mula sa bubong na may hawak na pagong. Tapos mula nun, nahilig na tayo doon sa mga scaled babies gaya ng mga snakes. Tapos yung pinakauna kong snake ay nung ako ay nasa 8 years old galing sa palengke. Kaya doon po nagsimula yung interest ko na mag-alaga ng mga ahas. Ang mga ball pythons ay very defensive snakes pag sila ay nasa wild. Kita po natin yung kanilang reaksyon. Very defensive po sila. Ngayon, imbis na sila ay mga gat, kapag sila ay kinukuha ng tao o hinahawakan, mas pinipili na lang po nila na magtago sa kanilang katawan, nagko-coil sila, kaya sila tinawag na ball python. Kasi literal na nagmumukha silang mga bola. Ang isang tawag sa mga ball pythons ay royal pythons. So bakit nga ba sila tinawag na royal pythons? Sila po ay nanggaling sa Central at West Africa. Noong araw, ang mga African rulers na namumuno doon sa Africa ay ginagamit sila bilang mga jewelry o sinusuot bilang alahas o palamuti sa katawan. Kaya tinawag sila na royal pythons. Ang mga ball pythons o ang mga royal pythons ay ang pinakamaliliit na species ng mga python sa python family. Sila po ay umaabot lamang ng 4 to 6 feet. Isa po ang mga ball python sa very ideal na alagaan kahit na mga bata sa pet industry. Okay? Kasi isa po sila sa mga pinaka-docile at napakadaling paamuhin. Maganda pong tanong yan sa pagiging venomous ng ating mga snakes kasi minsan nagiging confusing po dahil meron ibang mga species na highly venomous at meron din naman po ng mga species na non-venomous. Pero syempre, kapag kaunti po ang ating kaalaman tungkol sa mga species ng ahas, hindi naman po natin masisisi ang ating mga sarili at minsan ay matatakot tayo. Ito naman pong siluntian ay nanggaling sa pamilya ng mga constrictors. Siya po ay tinatawag na green tree python at wala po silang venom at sila ay pumapatay ng kanilang prey sa pamamagitan ng paglingkis o pagsakal sa mga rodents. Ito pong siluntian ay 5 years old na at hindi po kagaya ng ibang mga species ng pythons. Sila po ay maliliit na species lang at umaabot lang sila ng mga 4 to 6 feet. Alam niyo po, kuya, sobrang pangarap ko na magkaroon ng green tree python dati. As in, ready na ako kahit nangangagat man yun makuha kong green tree python. So, pinag-ipunan ko po talaga siya. Kasi kapag nilagay po natin siya dito sa kanyang enclosure, kung tawagin, sobrang gandang uri ng ahas niya. Tsaka yung favorite ko kasing kulay green. Ang mga green tree pythons po ay arboreal. Ibig sabihin, sila po ay nananatili sa mga branches o sa taas ng puno at mas pinipili nila doon kaysa manatili sa lupa. So pagdating po sa enclosure, ang atin pong pinakasapin o pinaka-substrate ay coconut husk or coconut chips para makahold po siya ng humidity. Ang mga ahas po kasi kailangan lagi na mataas ang humidity para matulungan sila sa kanilang pagbabalat. So kasama po dito, kung nakikita natin, meron siyang branch kung saan siya laging nagko-coil o saan siya namamalagi. Tapos meron din po tayo mga fake plants para po mas ma-feel niya na secured siya dahil alam nila kung ano yung kulay nila. So kung green sa green,
magiging camouflage siya or mas feeling na secured siya at malilesen yung stress nila. Ang mga green tree pythons po, kagaya ng ibang mga hayop, mas gusto ko silang tawagin na defensive kesa aggressive. Okay? Parang kapag nanggaling sila sa wild, kaya po sila nangangagat ay dahil depensa. Hindi naman po sila yung tipo na pag kinuha mo mula sa wild, maamo na kaagad. Pero, ang mga green tree python na species, mas madalas ay mas mahirap sila na paamuhin. Kaya sila tinatawag na display snake ay isa yun sa mga rason kung bakit sila tinatawag na display snake dahil mas madalas ay defensive sila. Ang lifespan ng green tree python pag naalagaan ng mabuti in captivity ay kayang umabot sa 15 to 20 years. Pagdating naman po sa feeding, very slender lang yung katawan ng mga green tree python. And hindi kagaya ng mga ibang species ng pythons, hindi natin sila dapat binubusog masyado. Dapat yung mga food item na pinapakain natin sa kanila, kasing kapal lang noong pinakamalaking parte ng katawan nila. Sa kadahilanang hindi sila magiging aktibo, lethargic sila. Dahil sila nga ay dinisenyo na umakyat ng mga puno, mas importante na nakakagalaw sila kesa yung steady lang sila kagaya ng ibang species ng mga pythons. Isa sa mga naidudulot sa akin ng pag-aalaga ng mga ahas gaya ni luntian at ng iba pang mga exotic pets ay very therapeutic siya. Tulad nung dumaan na pandemya, isa po ako doon sa mga nawala ng trabaho. Sila po yung ginamit ko na therapy at nagsimula ako mag-vlog. At dahil sa kanila, sa akin lang naman, naiwasan ko yung anxiety at depression. Sobrang therapeutic dahil kami po ng pamilya ko ay mahilig talaga sa nature. Bago po ang lahat, bago po tayo magdesisyon na bumili or mag-alaga ng mga ahas katulad ng green tree python, syempre sana po unahin natin yung proper research bago tayo bumili. Dapat po kargada na tayo ng mga materyales na kailangan natin dahil napakasakit sa ulo kapag naunang dumating yung ahas mismo tapos saka ka pala magsiset up. Nagiging mahigpit po ang DENR pagdating sa pag-aalaga, lalo ng mga exotic animals. Exotic meaning ng hindi native dito sa ating bansa. Ang layunin ng DENR ay para malaman nila kung ilang exotic species ang nasa pangangalaga ng mga tao dito sa Pilipinas. Kaya dapat nagsisecure tayo ng mga permit para matawag din natin ng mga sarili natin na legal keepers or legal exotic pet keepers. Lagi nating tatandaan hindi lahat ng ahas ay makamandag at hindi rin lahat ng ahas ay pwedeng alagaan. Dito nyo lamang yan napanood sa Pet Talk!